Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Sunday service ng CTEP Church. Muli po nating itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at hahandugan siya ng pinakamataas na papuri. At bago po ang lahat, tayo po ay magkaroon ng sandaling panalangin po. Hallelujah. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas ka namin sa umagang ito. Lord, we praise you, we worship you, Lord God. Panginoon, ikaw ang aming pinupuri, Panginoon. Ikaw po ang siyang dakila, tapat, magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, gawain ito sa inyo, Lord God. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa inyo. Magmula po sa umpisa hanggang sa huli, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na gabayan niyo po ang bawat isa nandirito, Lord God. Magmula po sa umpisa, lalong-lalo na po sa worship team, Panginoon. Dalangin po namin na gabayan mo po ang bawat isa, ang aming mga puso, Panginoon, sa aming pag-awit, Lord God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, sa kaharian. Dalangin po namin na sa pamamagitan ng mga awitin ito, madala po namin ang bawat isa, Lord God, sa pagpupuri sa inyo. Lord, dalangin din po namin ang aming pastor na magbabahagi po ng salita niyo, Panginoon. Bigyan mo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, na kanyang kailangan, Lord, para maibahagi po ng maayos at maintindihan po ng bawat isang makikinig ang salita mo, Panginoon. Ganon din po sa lahat ng nandirito, Lord God. Dalangin po namin na buksan mo po ang aming puso at isipan sa iyong salita, Lord God. Naway ang Holy Spirit na nasa aming Panginoon ang siyang manguna sa amin, sa aming pag-intindi ng lubos sa iyong salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God. Gamitin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Dalhin po namin ito sa aming pang-araw-araw, Lord God. At manahan po sa aming mga puso at isipan. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, Lord, sa isang linggong nagdaan, Panginoon, na hindi mo po kami pinabayaan, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng pabor, Lord God, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral at sa aming mga negosyo, Panginoon. At ikaw po ang nag-ingat sa amin saan man po kaming lugar nagpunta, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Ikaw lamang pong aming tinataas, pinupuri at sinasamba. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Ang lahat po ay inaaniyahan naming tumayo para po sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa mga awit 136 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Amen. Papuri po para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. This is our time to give our praise to our Almighty God. Kaya po ibigay natin ang ating best sa pag-awit at pagpuri sa Kanya. Amen? Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
pusong pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan. Sa bawat pusong nababagat, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagat, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para sa Kanya, ay para sa Kanya, ay para sa Kanya, ay para sa Kanya, ay para sa Kanya. Yes, hallelujah! Purihin po ang ating Panginoon. Handog po natin ang lahat ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon lamang. At siyang may dala sa atin ng kapayapaan, kalakasan at kagalakan. Amen, hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat sa aming mga papuri at pagsamba. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman
luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami ang likha'y lumuluhod sa'yo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakilang ka. Oh, yes, Lord, Ikaw po ang nararapat, Panginoon, sa lahat ng aming mga papuri at pagsamba. At Ikaw lamang po ang aming itatanghal sa aming mga buhay. Hallelujah. Tuloy po tayo sa pag-awit sa ating Panginoon. Umawit po tayo ng mula po sa ating mga puso. Siya ang ating pinararangalan at sinasambit ng ating mga labi, kabutihan at kadakilaan po ng ating dakilang Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo'y tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain
sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Dahil sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Amen. Hallelujah. Let's all pray together. Father God in heaven, Lord, we thank you, Panginoon, for this morning. Sa buhay po ng bawat isa nandirito, Lord God, we pray na ipuin mo po ang puso ng bawat isa nandirito, Lord God. Dalangin po namin na i-open mo po ang aming puso at isipan, Lord God, as we are about to receive your word, Panginoon. Naway tanggapin po namin ito ng naaayon sa iyong kagustuhan, Lord God, at magamit po namin sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw lamang po ang aming itinataas at ipinupuri, Panginoon. Ang ngalan mo lamang po ang aming sasambitin, Panginoon. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Good morning ho sa inyong lahat. Siguro nagtataka kayo bakit ako naka-face mask. Nung ako'y nag-speak dito, nakaraang Sunday pa na, namaga yung ngipin ko. So, akala ko, ngipin ang problema ko. That Sunday, nagkaroon ako ng parang butlig-butlig na nagtutubig sa nguso. Hinat compress ko, tapos pumunta na ako dito, di ba, nag-preach ako. Pag uwi ko, namamaga na yung nguso ko,
thinking na ito ay problema sa ngipin. Kaya nag-antibiotic pa ako ng naka-6 na antibiotic. Pagdating ng Lunes, namamagana yung uso ko, saka dito sa gilid ng muka, sa may ilong. Pagdating ng Martes, talagang magang-maga. Yung anak ko na nasa Canada, pinakita ko. Sabi, shingles yan. So, isipin nyo, married na ako, nagkaroon pa ako ng sakit na shingles. Kaya, nagpa-check up ako. Ang sakit-sakit. Parang binabare na yung skin. Parang nilalagare. Kahit na uminom ka nung pang-alis ng sakit, nararamdaman mo pa rin. Kaya, ang talagang pag sumakit, panay ang panalangin. At praise God, tuwing nilalabanan ko ng panalangin, napapawi at nababawasan yung pain. Kaya, hindi ko alam, meron palang bakuna ang shingles. Nung bata pa tayo, bulutong tubig. Nagkaroon na ako nun eh. Pag may edad ka na, shingles. Hindi ko nga alam na may shingles. Kaya, dapat magpabakuna tayo. No? Nagsisimula sa age 50 and up. Ang nagkakaroon nun, napakasakit, I tell you. Minsan, madalas, pag meron tayong problema, meron tayong karamdaman, ang prayer natin ay tanggalin ni Lord yung problema. Tanggalin ni Lord yung sakit. Pero, kadalasan, hindi yun ang paraan ng Diyos. Minsan, hinahayaan niya na habang meron tayong pain, habang meron tayong problema, doon natin mararanasan yung kanyang presence. Doon natin mararanasan yung lakas niya. Kaya, kahit naging masakit, sa edad na 65, ito yung worst na dinanas ko. Pero itong sakit na to ang lalong nagpalapit sa akin sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon. Let us all bow our heads, tayo po'y manalangin. We thank you, Lord, for this beautiful morning that you have given us. We thank you for life and good health. Thank you for your protection, for the strength, for guiding us, for your presence in our lives. Thank you because we continuously experience your mercy, your grace, and your love. And no matter what, you're always there with us and for us. Yung presensya mo ang nagbibigay sa amin ng lakas at tagumpay. Speak to all of us, O God, this morning. Open our minds and our hearts to your word. And dear Holy Spirit, we ask you, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, dear Holy Spirit, speak to us and give us understanding to the teaching of your word. Surround this place with your holy angels. At Lord, makapangyarihan kang kumilos sa buhay namin. All these things we ask in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, now and forevermore. Amen. Ang topic po na inassign sa akin ni Pastor Nando na aking tatalakayin ay Love God, Love Others. Love God, love others. Next. Loving God changes the way we love others. So, kung mahal mo ang Diyos,
mamahalin mo yung kapwa mo. At pag minahal mo ang Diyos, mababago ang ating pagmamahal sa ating kapwa. This is my favorite missionary story. No, ito yung favorite kong missionary story. So, merong isang missionary pumunta sa Scotland para mag-speak sa isang church. Dahil missionary siya, i-challenge niya yung mga miyembro tungkol sa gawain ng pagmimisyon. Nasurpresa siya, nung gabing yon na mag-i-speak siya, konti lang yung dumalo. Matatanda pa. Kaya sa isip-isip niya, paano ba to? Paano ako magbibigay ng hamon? Konti lang yung dumalo, matatanda pa. Paano magmimisyon yung mga matatanda? Tapos merong isang pianista na matanda na rin, kailangan niya ng mag-a-assist sa kanya yung pagbuklat-buklat ng pages. So merong isang bata, nagga-guide para habang tumutugtog siya. Siya naman yung taga-lipat ng pahina ng awitin. Nung natapos na mag-preach yung missionary, sabi nung missionary, sino sa inyo ang willing mag-mission? Alam niyo yung bata, na assistant lang nung matandang musician, tumayo. Sabi niya, gusto ko maging missionary. Kaya lang, bata pa siya eh. Akalain niyo, sa hamon na binigay ng misyonaryo, bata pa lang to, nagkaroon na ng pagnanasa sa gawain ng pagmimisyon. At alam niyo po, ito yung favorite ko na missionary. No? From Scotland to Africa. Ang pangalan niya po ay si David Livingstone. Siya ho yung bata na tagalipat lang ng pahina ng tumutugtog. Bata pa lang, gusto niya nang magmisyon, pero naging doktor ho siya. At siya ho ay naging missionary sa Africa. At alam niyo po, yung tribo na pinuntahan niya, dahil nagpakilala siya na siya ay doktor, mga kanibal. Yung mga kumakain ng tao. nung sinauna kasi, uso yun eh. Yung cannibalism. So, sabi nung pinuno ng tribo, kumanda ka, missionary. Mamayang gabi, lulusubin namin yung mission house nyo. Papatay namin kayong lahat. Kaya natatakot siya. Kinakabahan siya. Nung gabing yun, kaya talagang panay ang panalangin. So, wala naman nangyari. Tapos, nakita sila uli nung pinuno ng tribo. Sabi niya, Mr. Chieftain, binantaan mo ko, nalulusubin mo yung aming missionary house. O, ba't hindi ka naman lumusob? Sabi nung chieftain, lumusob kami nung gabing yon. Kaya lang, sabi niya, merong 36 na higante na paikot-ikot dun sa missionary house nyo, sa mission house nyo. 36 na mga malalaking tao, umiikot-ikot. Kaya hindi namin tinuloy yung pagpatay sa inyo. At alam nyo, umuwi itong si David Livingstone sa Scotland. At kinuwento niya sa kanyang patotoo yung nangyari. Alam niyo po mga kapatid, tinanong ng mga tao, anong oras nangyari yon? Anong araw, anong date? Sinabi nung missionary. Now listen, napakaganda nito. Sabi niya, Missionary David, nung araw na yon,
nung gabing yon, nung oras na yon, 36 kami nagpe-pray para sa iyo. Grabe. Grabe. Kaya ang Diyos, sumasagot sa panalangin. Pumalakpak ang naniniwala na ang Diyos natin sumasagot sa panalangin. Bakit ko favorite si David Livingstone? Favorite ko siya kasi alam nyo, isa sa trabaho niya, minamapa niya ang Africa. Minamapa niya. Kung saan siya nakakarating, ginuguhit niya. So, isang araw, natagpuan siyang patay. Natagpuan siya namatay. Kasi nagkaroon siya ng malaria, inatake pa siya ng leon, tapos nagkaroon siya ng defect sa kanyang physical, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. At alam nyo, ito yung favorite ko sa buhay ni David Livingstone. Ang favorite ko sa buhay ni David Livingstone, nung natagpuan yung bangkay niya, yung puso niya inalis. Inilibing sa Africa. So, bangkay niya lang yung dinala, pero yung puso niya nilibing sa Africa. Kaya yung missionary na nag-challenge, na puro matatanda lang yung umaten, isang bata lang yung nag-respond, ang tindi ng naging bunga. Loving God changes the way we love others. Kaya ngayong umaga, ang ating tema dun sa Love God and Love Others ay ito po. Next. Hospitality with a gospel purpose. Hospitality with a gospel purpose. Ano po ba ibig sabihin ng hospitality? Yung pagiging matulungin. Pero sa pagiging matulungin, ang layunin mo ay makita at maipahayag ang mabuting balita. At ito po ay matatagpuan natin sa Matthew 25:31 to 40. At ito pong talatang ito, next, ay magkasama yung Matthew 24 na tumutukoy sa second coming at saka yung Matthew 25 na tumutukoy din sa second coming. Ang tawag po dito ay Olivet Discourse. Ibig sabihin, ito yung mensahe na pinahayag ni Jesus sa kanyang mga disciples nung sila ay nandun sa bundok ng Olibo. Kaya siya tinawag na Olivet Discourse. Dahil ang focus ng mensahe ni Jesus, Matthew 24, Matthew 25, ay tungkol sa end times. Tungkol sa kanyang pagbabalik sa kaluwalhatian upang hatulan ang mga bansa. Kaya yan po ang historical context netong Matthew 25 at saka 24. Next. Ito po ang final teaching ni Jesus bago siya mapako sa krus. So alam ni Jesus, anytime soon, mamamatay na siya. Kaya bago siya mamatay, tinalakay niya ang Matthew 25 verses 31 hanggang 40. So letter A, pag-usapan po natin, the return of the King. So tinutukoy po rito mula sa verses 31 hanggang 33 ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At pag-uusapan po natin ang tatlong mahalagang magaganap sa pagdating ng hari ang ating Panginoong Hesus.
But before doing so, if you recall, if you remember, nung pinanganak si Jesus, walang in na available. Nung pinanganak si Jesus, doon siya pinanganak sa sabsaban. Sa lagayan ng mga hayop. Kasi wala nang silid para sa kanya't sa mama at papa niya. Grabe, king? Tapos pinanganak lang siya sa kainan ng hayop. King? Tapos naglagay siya sa bewang niya ng tuwalya. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Kaya, ibang-iba nung pumunta si Jesus dito. No? Kesa sa kanyang pagbabalik. Because He will be coming back, He will be returning as King of Kings and Lord of Lords. So ano po yung magiging tagpo? Bababa natin muna sa isa, tapos babalik tayo. Next. The scene. Baba muna natin sa talata. Okay. Tapos babalik tayo mamaya. Okay, look at verse 31. No? Ano sabi ng 31? When the Son of Man, sino yung Son of Man? Di si Jesus. Ha? Ang title niyang ginagamit, Son of God, being the incarnate God, being God, and also man. And isa sa title ay Son of Man. Si Jesus yon. God who became man. God who became flesh. So when the Son of Man comes, paano siya babalik? In His glory. Naalala niyo po nung nagawa na ni Solomon yung temple? Ihahandog na ni Solomon yung temple sa Diyos. Doon yung pinakamaraming kinatay na hayop panghandog sa Diyos. At alam niyo po, bumaba yung ulap doon sa temple. Ano po yun? Shekinah glory. Kalwalhatian ng Diyos. Pagbalik ni Jesus, He will be coming with His glory. Is He coming back alone? No. He's coming with all the angels. Hallelujah. Nakakita na ba kayo ng angels? Ha? So, by imagination, nakakita tayo ng angels sa mga palabas, right? Pero, meron talagang nilikha ang Diyos na hindi nakikita. Tayo, human, nakikita natin ang isa't isa, pero yung angels, hindi nakikita. No? Pero merong fallen angel, yung mga nagrebelde sa Diyos. Pero ang tinutukoy dito ay mga holy angels. So, pagbalik ni Jesus, taglay yung kanyang kaluwalhatian. Kasama niya ang lahat ng mga anghel. Whew! Ang ganda kayang tingnan nun. Amen? Ang sarap yun mapanood. Kita mo si Jesus nandyan, no, sa himpapawid. Tapos, kasama niya yung mga anghel. At anong gagawin ni Jesus pagbalik niya? He will sit on His glorious throne. Kung naalala niyo yung aklat ng Revelation, nakaupo doon ang Diyos.
Tapos, yung kinang ng nakaupo dun sa trono, parang kinang ng mamahaling mga bato na hindi kayang i-describe. Yun yung nakita ni John. At tapos mula sa trono ay bumubukal yung tubig na simbolo ng tubig ng buhay. So pagbalik ni Jesus, He will sit on His glorious throne. So ito po yung sin. Ito po yung tagpo na magaganap. At pangalawa ay yung scope. Scope. Gaano kalawak itong mangyayari na to na pag-upo ni Jesus sa kanyang marangal na trono, ang sabi ng verse 32, all the nations will be gathered. Ano sabi? Gaano kalawak? All the nations. Ilan ang bansa sa buong mundo? 200 plus na bansa. Amen? Imaginein mo yon, taga-tagig ka, tapos nakita mo, oy, nasave ako. Taga-tagig ako. Taga-sitap ako. Tapos nakita mo, ginather ni Jesus lahat ng bansa sa mundo. Big time ba yung hari mo? Big time ba yung tagapagligtas mo? Makapangyarihan ba yung hari mo? Makapangyarihan ba yung tagapagligtas mo? Yes. He will gather all nations before Him. Wow. Ang sarap lang nun. Amen? Yung tagapagligtas mo, sobrang makapangyarihan, sobrang may authority, sobrang may power, papatawag niya lahat ng mga tao sa buong mundo. Pero isa ka sa naligtas. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Hallelujah. So the scope, all nations, the separation, ano sabi ng talatang 32? He will separate the people from one from another as shepherd. Now, saan inilintulad yung paghiwalay ng mga tao? At sino yung maghiwalay ng mga tao? Like ano raw? Shepherd. You remember Jesus telling us from His word, I am the good shepherd. And the good shepherd lay down His life for the sheep. Amen. At anong gagawin niya? He will separate the sheep from the goats. Dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, tupa o kambing. Ang kambing nanunuwag, ang tupa, maamo. Alam niyo ba na ang dugo ng tupa may anti-venom? Alam niyo ba? Ang dugo ng tupa may anti-venom. Kahit tuklawin yung tupa ng makamandag na ahas, hindi siya mamamatay. Bakit ganon? Di ba si Jesus, ano yung hula? Yung ahas, si Satan, tutuklawin niya yung sakong ni Jesus. Yun yung pagpapako sa krus. Ginamit ahas. May kamandag. Si Jesus yung Lamb of God.
So pag tinuklaw siya, may anti-venom yung dugo niya. At siya rin ang dudurog ng ulo ng ahas. So he will separate the sheep from the goats like a shepherd. And he will put the sheep on his right. Okay? Sa kanan, ang lahat ng mga tupa. At saan ang mga kambing? Oo. Talagang mahirap yung lefties no? Mahirap yung makakaliwa Yung mga kambing, ano ka ba? Tupa, kambing? Ang tupa, maamo, hindi nanunuwag. Ang kambing, nanunuwag. Okay? So, grabe, no? Dalawa lang ang tao sa mundo, tupa at kambing. Hihiwalay niyan ni Jesus, our King of Kings and Lord of Lords. Yung sheep dun sa kanan, yung kambing sa kaliwa. Now, let's continue. B. The character of the righteous. The character of the sheep. Ano ang pagkatao ng mga tupa? Letter B. The righteous are welcome to the prepared kingdom. Okay? Next. Anong sabi? Sa verse 34, then the king will say to those on his right, yung mga sheep, come, you who are blessed. Hallelujah. Ang mga tupa ay blessed ng Diyos. Amen? If you are a sheep, you are blessed. At sino nag-bless sa'yo? You are blessed by God. Bakit ka binless ni God? You will receive inheritance. Ikaw ay tagapagmana. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating Diyos, pag-aari niya ang buong mundo, anak niya, therefore, ikaw ang kanyang tagapagmana. Kaya wag mo sasabihin, mahirap ako. Sabihin mo, tagapagmana ako ng may-ari ng buong mundo. At mamanahin mo ang kaharian ng Diyos. Kailan inihanda ang kaharian ng Diyos? Before the creation of the world. Palakpakan ng malakas na malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi pa tayo nililikha. Hindi pa nililikha si Eva at Adan. Hindi pa nililikha ang mundo. Ginawa na ng Diyos ang kaharian. Amen. At upang ang mga tupa, ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos ay doon maninirahan sa kaharian ng Diyos. Palakpakan ng malakas na malakas ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. That's why, nung yung mga alagad na humiling kay Jesus, turuan mo kaming manalangin. Sabi, this is how you pray. No? Ano yung panalangin? Ama namin, nasa langit, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo. Thy kingdom come. Kaya siya pumunta dito. Yung kingdom na yon ready na before the foundation of the world. Amen. At nilaan niya yon para sa mga mananampalataya. So, the righteous are welcome to the kingdom prepared. Okay? Letter B pa rin, character of the righteous. Number 2, verses 34 to 36, their salvation are shown through their actions. Alam niyo po, ang tunay na ligtas, makikita sa buhay nila. Makikita sa bunga nila. Makikita sa pamumuhay nila, ang tunay na ligtas. Mayroong buhay na binago ng Diyos. Amen? So next, verse 35. Pakinggan nyo ha. Ito, ang ganda-ganda. Ang ligtas, kung ano yung tibok ng puso ng Diyos,
kung ano yung tibok ng puso ni Jesus, yun din ang tibok ng puso mo. So, kung ligtas ka. Sasabi mo, Pastor, hindi naman ako mayaman eh. Paano kung gagawin yun? Now, listen. Verse 35. For I was hungry, and you gave me something to eat. So, ang katangian, pagkatao ng isang matuwid na anak ng Diyos, na tupa, na Kristiyano, pinakikita niya sa pamagitan ng kanyang pamumuhay na talagang ligtas siya. Tanong, mahal ba ang pagkain? Mahal ba ang pagkain? Ha? Mahal ba? Hindi nyo ba kaya maglibre? May pulube ng lilimos. Ha? Gutom na ako. Hindi mo ba kakayaning maglibre ng tanghalian? Sino hindi kayang maglibre ng tanghalian? Sino yung kayang maglibre ng tanghalian? Yung iba, ano? Alam niyo, yung tanghalian, 50 lang yun eh. O 60 pesos lang. Ha? Kanin. Ulam. Tapos manghingi ka pa ng sabaw. I mean, sa halagang 60 pesos, nakatulong ka na. No? Sabi ni Jesus, for I was hungry, and you gave me something to eat. Sasabihin mo, Pastor, wala akong perang panlibre ng tanghalian. Okay. Ito yung susunod. I was thirsty, and you gave me something to drink. Mahal ba yung tubig? Ha? O sige, wala ka nang maidadahilan. Pastor, wala akong pambili ng lunch eh. Okay. Sabi ni Jesus, I was thirsty and you gave me something to drink. Magkano mineral? Magkano mineral? At kung ayaw mo pa ng mineral, di kumuha ka sa nawasa. Sa gripo. Okay. Amen? I was a stranger and you invited me in. Wala ako matuluyan. Pinatuloy nyo ako. Yan, medyo nakakapangamba yan, no? Sa panahon ngayon, maraming scammer. No? Alam niyo ba na sa aklat ng Hebreo, minsan daw may anghel na pinapadala ang Diyos, tapos sinusubukan ka. Ha? Sinusubukan ka. Pala, angel pala yung pinatuloy mo. Wag lang scammer. Pag-ising mo, wala na lahat ng gamit. Kaya ngayon, ang pinto ng bahay meron ng laking doorknob. Meron pang tatlo. May aso pa. Kasi, grabe ang mga magnanakaw. Okay. So anyway, kasi si Jesus, wala siyang sariling bahay. Amen? So nagugutom, nauuhaw, palaboy, ang dami niyan sa kalye. Pangapat, 36, I needed clothes, and you clothed me. Ang dahil niyong damit sa aparador. Hello? Ang dahil niyo damit sa aparador. May mga nasusunugan. May mga walang maisuot. Di ba? Naluluma lang yung damit nyo. Pamigay nyo na. Di ba? Simple. Yung tinuturo ni Jesus, eto pa, I was sick and you look after me. May mga kapitbahay ba kayo may sakit? Church? Oh. Gasino yon. Nalapitan mo.
Gasino yon na magmalasakit ka? Gasino yon na alagaan mo? Amen? Amen. Ito pa, I was in prison and you came to visit me. Anong laman ng puso ni Jesus? Siya ay nagmamahal sa mga mahihirap. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Sasabihin mo, hindi naman ako mahirap, Pastor. May kaya ako. But you remember, in Matthew 5, Jesus said, "Blessed are the poor in spirit." Yes, materially, hindi ka poor. But spiritually, we are all poor. Because in the sight of God, we are all zero. Amen? So either materially or spiritually, tayo po ay poor. Pero kahit poor ka, pwede kang mag-ministry para sa Panginoon. Amen? Kaya wala kang idadahilan. Hindi yung pwedeng sabihin, Pastor, paano ako mag-ministry? Mahirap lang ako. Wala kang may idadahilan. Kaya nga, yung pagpapakita natin ng kabutihan, ang purpose natin, ma-share natin yung gospel. Amen? Our purpose in mind is to be able to share the gospel. Hallelujah. Okay? Letter B pa rin. No? Number 3, they have faith in action. Church, kumusta yung inyong faith? May action ba? They have faith in action. Kaya wala tayong maidadahilan. Amen? Yung tibok ng puso ni Jesus, yung nilalaman ng puso niya, na tumulong tayo sa mga mahihirap, kayang-kaya nating tumulong. Amen? C. The radical identification of Christ. Tatlo yan. Una, the perplexity of the righteous. Okay? Babalikan natin yon. Move tayo dun muna sa talata. Okay. Verse 37. Ano sabi niyan? Now listen, church. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Now listen, the king will reply, truly, I tell you, whatever you do for one of the least of these brothers, yung mga mahihirap, pag ginawan mo itong mga mahihirap, brothers and sisters of mine. Alam mo, si Jesus, hindi niya kinakahiya yung mahirap. Amen? Hindi niya kinakahiya yung mahirap. Merong mga anak, farmer yung mga magulang, sinuportahan yung pag-aaral ng anak. Nung nakagraduate, pumunta yung mga magulang para umattend ng graduation dahil gusgusin yung mga magulang niya at ang mga classmate niya mayayaman, di niya pinakilala yung mga magulang niya. Kinahihiya niya yung mga magulang niya na sumuporta sa kanya. Pero si Jesus, mga kapatid, yung kanyang puso ay kumikiling sa mga nangangailangan. Ano sabi ni Jesus? Eto, pakinggan nyo. Ha? You did for me. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kayong magkamali. Akala nyo, yung ginawa nyo, para sa kapwa nyo. No. You did for me.
see Jesus in others. Grabe. Yan ang mga anak ng Diyos. Yan ang mga tupa. Yan ang mga righteous. Amen? So, kaya wag niyong sasabihin, wala kang utang na loob. Pinakain kita sa palad ko. Pero para kang ahas. Tinuklo mo yung kamay ko. Kinagat mo yung kamay ko. Wrong. Pag tumulong kayo, do it for Jesus. Amen? Wala kayong tatanawin. Wala kayong aantayan na utang na loob. Amen? Hindi ka mag-expect in return. Kasi ginawa mo yon para kay Jesus. At si Jesus ang bahalang magpala sa iyo. Palakpakan ng malakas na malakas ang Panginoon. So, yun yung perplexity ng mga righteous. Hindi nila alam na yung palang ginagawa nila yung para kay Jesus. Kung yung mga nagtatanong dito, kailan ka namin nakitang ganon, dapat maunawaan na natin na alam na natin na ano man ang ginawa mo yung para kay Jesus. Hallelujah. Okay? At pinakita ni Jesus, sino ba yung least? Yung mga nangangailangan. Amen? Yung mga nangangailangan. At ano yung principle na tinuro ni Jesus dito sa talata? Ano yung principle na tinuro ni Jesus dito sa talata? Yung principle na tinuro ni Jesus dito, lahat ng nangangailangan, you see Jesus in them. Amen? You see Jesus in them. But in return, they see Jesus in you. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Sa lahat ng nangangailangan, you see Jesus in them. Dahil anak ka ng Diyos, matuwid ka, tupa ka, tumulong ka, they see Jesus in you. Hallelujah. Hallelujah. Ang ganda. Amen? So, sa atin pong application, hospitality as ministry. So, yung pagtulong sa kapwa, gawin nating ministry. Pangalawa, yung mga practical services. No, yung mga youth, nagkaroon ng community service. Nilinis ang kanal. Nilinis ang kapaligiran. Amen? Merong bahay na giray-giray. Guguho na. Yung mga tatay, nagtulong-tulong. Inayos yung bahay na giray-giray. Napaganda. Sino ang gumagawa ngayon yan? Yung gumagawa ngayon yan, yung mga vloggers. Ha? Tama? Pinipili ng mga vloggers yung mahirap. Ha? Bakit? Papakita nila, nagbigay sila ng pera, nagbigay sila ng pagkain, at pinatayo nila yung bahay. Para ano? Para dumami ang kanilang viewers at dumami ang kanilang followers. Pero tayo, hindi yun. Amen? Hindi yun ang motibo natin. So, practical services. Amen? And always seeing Jesus in others and others seeing Jesus in you. So, in conclusion, sa pagwawakas, the passage teaches churches to move away from self-centeredness. Huwag masyadong makasarili. Amen? Minsan kasi yung church natin, akala natin yung church yung building. Ang isip mo, nasa 4 na sulok ng building mo, wrong. The church is you. Amen? The church is you, not the building. Kaya naman, huwag tayong nakasentro lang sa sarili natin. I-center natin sa mga nangangailangan
ayon sa pananaw ni Jesus. Okay? Tuloy. Conclusion, the passage challenges believers to transition from self-centeredness to a life of shared service. Buhay ng paglilingkod. Lagi kang nagnanasang makapaglingkod. At pag lagi kang naglilingkod, nagkakaroon ka ng good relationship to others. Nagkaroon ka ng good relationship to others. Yun ang devotion mo kay Jesus. Gagamitin mo yung hospitality so that you can share the gospel. Amen? The text calls for a shift from self-interest to communal service. So tingnan niyo yung kapitbahay niyo. Tingnan niyo yung community. Okay? At pag nakita nyo at nakita nila na kayo'y matulungin, sasabihin nila, ang mga Christian yan, mga anak ng Diyos yan, mga tupa yan, mga righteous yan. Hindi ba natin sabihin, sila na ang magko-conclude kung ano tayo. Amen? Hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid. Let us all bow our heads. Pwede bang magpatugtog ng musical instrument? Let us all bow our heads. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Loving God is impossible if we do not love others. And if we love you, it will change the way we love others. Lord, ipinakita mo sa amin in a practical way. In an easy way, Lord, na hindi namin pwedeng sabihin, wala kaming pera, wala kaming kakayanan. In simple ways, Lord, na meron kaming ginawa na hakbang at tulong sa nangangailangan. Hindi mo yung binabaliwala. Yung effort na yon, pinapahalagahan mo. At salamat, Panginoon, dahil nakikita ka namin sa buhay ng nangangailangan. And when we act, they see Jesus in us. Hallelujah. Salamat ng maraming. Lord, wag mong hayaan na ang mensaheng ito ay mababaliwala. Hayaan mo, Panginoon, na ang mensahe na aming napakinggan, pag-uwi namin mamaya sa mga darating pa na araw, magiging seryoso kami na susundin namin. Dahil ito ang pagkatawag mo sa mga tupa. Ito ang pagkatawag mo sa mga anak mo, sa mga Kristiyano, sa mga matuwid, na ang aming pagtulong sa kapwa, gagamitin namin na daan para makapag-share ng gospel. Panginoon, Ikaw yung aming hero. Ikaw yung aming model. Ikaw yung aming sample. Ginawa mo to nung nandito ka sa lupa. At ito yung nais mo na gawin namin bilang mga anak mo. We give you praise. We give you glory, Panginoon, kasi binigyan mo kami ng kakayanan. Meron kaming taglay, meron kaming possession, malit man o malaki, na angkop sa tibok ng puso mo
kung paano kami makakatulong sa mga nangangailangan. Wala kaming maidadahilan. Purihin ka, Panginoon, sa napakagandang mensahe mo sa amin. All praises, glory, and honor belongs to you alone. Taas po natin yung ating kanang kamay sa Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you now and forevermore. Amen. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.